Dominant Protector. Credit to the author. 3,101-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siyempre, maaari ring tanggapin ng purong metal at earth element na katawan ng mana, ngunit imposible para sa madilim na gabi na palasyo at sa Yellow Earth High Sect. Ang dalawang sekta na ito ay maaari lamang gumawa ng mga tagapagmana ng isang linya ng dugo. Gayunpaman, hindi gustong pakasalan ng batang Wendy ang young Master of the Sky Elixir Sect, si Geoff, kaya tulad ng mga cliché plot sa mga nobela at palabas sa TV, tumakas siya sa kasal. Sa daan upang makatakas sa kasal, nakilala ng batang Wendy ang gwapong Pablo. Nagkaibigan ng dalawa at natikman ang ipinagbabawal na prutas. Sa oras din na ito nabuntis si Wendy, kasama si Cheryl. Gayunpaman, hindi maaaring maglaman ng apoy ang papel. Ang Grand Elder ng Dark Palace ay nag-activate ng Dark Phoenix na gabay na bato. Nawala na ni Wendy ang kanyang virginity, at ang kanyang bloodline ay naging mas marumi. Sa teorya, hindi mahahanap ng Dark Phoenix ang gabay na bato, ngunit isinakripisyo ng Grand Elder ang kanyang lakas at nakipagsanib puwersa sa maraming master para puwersahang i-activate ang Dark Phoenix na gabay na bato, at natagpuan kayong Wendy at Pablo na nakatakas na sa ibang bansa. Sa orihinal, siguradong patay na sina Wendy at Pablo. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makatagpo sila ng isang marangal na tao na tumulong sa kanila habang sila ay tumatakbo. Ito ay isang napakalakas na tao na sinubukang hikayatin si Mr. Yang. Dahil sa nakakatakot na lakas ni Mr. Yang, nakipagkompromiso ang Grand Elder at hinayaan kayong umalis ni Wendy at Pablo. Hindi man lang siya naglakas loob na umutot at umalis sa pagitan ng kanyang buntot. Hindi niya nakalimutang pasayahin si Mr. Yang nang umalis siya. Gayunpaman, nang maglaon, biglang nawala si Master Yang at hindi na nagpakita pa. Dahil sa pagkawala ni Master Yang, muling itinoon ng Grand Elder ang kanyang paningin kay Wendy. Pilit niyang ibinalik si Wendy sa Dark Palace at pinilit itong ipagpatuloy ang pagsisikap na tanggapin ang mana. Gayunpaman, dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ni Mr. Yang, maging ang Grand Elder ay na-trauma. Noong kinuha niya si Wendy, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kina Pablo at Cheryl. Gayunpaman, gaano man kalakas ang isang tao, pagkatapos mawala ng mahigit 10 taon nang walang anumang balita, unti-unting nawala ang anino sa puso ng Supreme Elder. Mula sa kanyang pananaw, malamang napatay na ang tao, kaya naman gusto niyang patayin sina Pablo at Cheryl. Napakaraming taon na ang lumipas, at ito ay palaging sikreto sa puso ni Pablo. Hindi niya sinabi kay Cheryl dahil ang mga sinaunang sekta ay malayo sa mga taong ito sa sekular na mundo. Sila ay mga pag-iral na maaari lamang tingnan. Gaano man kalakas si Terence, kaya niyang labanan ang mga marangal na bahay at mga nakatagong bahay, ngunit hindi niya kayang labanan ang isang sinaunang sekta. Dahil din sa mga kamakailang pagbisita ni Terence sa mga sinaunang sekta at sa kanyang mga koneksyon sa iba pang sinaunang miyembro ng sekta, kaya nagpasya si Pablo na sabihin kina Cheryl at Terence ang lahat ng ito. Hindi sana mangangahas si Pablo na banggitin ito noon, natatakot na si Cheryl o Terence ay gumawa ng isang bagay na hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang Mr. Yang mula noon ay nawala, at si Pablo ay walang sinumang sumuporta sa kanya. Natakot din siya. Ibig sabihin na huli na ng Grand Elder ng Dark Palace ang nanay ko at gusto na niya akong hulihin. Narinig ni Cheryl si Pablo na nag-uusap tungkol sa nakaraan at hindi niya maiwasang mabigla at magalit, napakasama ng Grand Elder na ito. Kinuha niya ang aking ina upang wala kang asawa at wala akong ina. Siya ay isang tipikal na halimbawa ng pananakot sa mahihina at takot sa malakas. Bakit hindi bumalik si Mr. Yang na iyon para parusahan siya? Oo, hindi ko inaasahan na darating ang madilim na palasyo upang hanapin ka muli. Mapait na ngumiti si Pablo, kung narito pa si Mr. Yang, paano niya mangangahas na kunin ang iyong ina? Takot na siya kaya hindi niya alam kung paano siya pasayahin. Ngayon parang bigo si nanay sa pagtanggap ng mana kaya siya pumunta sa akin. Tumango si Cheryl, hindi naman siya tanga. Napagtanto niya kaagad ang intensyon ng Dark Palace.
Ganyan dapat, pero ang kakaiba sa akin ay walang Dark Phoenix bloodline sa bloodline mo. Napakaliit lang ng parte nito, halos balewala lang. Sa simula, walang ideya ang Supreme Elder tungkol sa iyo, pero sumuko na siya pagkatapos niyang suriin. Paano na siya napunta sa iyo ngayon? Curious na tanong ni Pablo. Oh, ganito ba? Natarante rin si Cheryl. Kung ganoon nga ang kaso, bakit pumunta dito ang Grand Elder? Oh, Shield bro? Sa tingin mo Cheryl sis, nag-iba ang bloodline pagkatapos kainin ang Black Phoenix na iyon. Biglang may naalala si Yasi may minsang bumili si Terence ng Black Pheasant pero iginiit ng nagbebenta na Dark Phoenix iyon. Pwede ba ang Dark Phoenix? Ako. Kailan mo kinain ang itim na Phoenix? Napakurap si Cheryl, ngunit nagbago ang kanyang mukha. You're talking about that dream. At kumain ako ng Dark Phoenix sa totoong buhay. Dapat lang. Tumango si Terence. Now that I think about it, sinabi mo na nasa panaginip ka, at mukhang hindi ikaw ang nasa panaginip, kundi ibang tao. Tinawag ka ng isang grupo ng mga tao na master at binigyan ka ng Dark Phoenix para makakain. I guess this is a kind of memory inheritance under a coincidence. Memory inheritance. Hindi masyadong naintindihan ni Cheryl ang ibig sabihin ni Terence. Ang lugar kung saan ka kumain ng Dark Phoenix ay malamang na napakalapit sa Dark Palace. Ayon sa aking hula, ang unang Dark Phoenix bloodline sa madilim na palasyo ay ginawa sa pamamagitan ng pagkonsumo ng Dark Phoenix, at ang taong iyon ay maaaring ninuno mo. Mayroon kaming Dark Phoenix, at may kaugnayan ka sa dugo sa iyong ninuno, sabi ni Terence. Marahil ay ilang mahiwagang puwersa ang dahilan kung bakit ka natupok ng Dark Phoenix. Ang alaala ng iyong ninuno na kumain ng Dark Phoenix ay ipinasa din sa iyo. Holy shit, Shield bro? Halos kasing galing mo si Tiktik Yasi, ang galing mo. Sabi ni Yasi, napahanga. Kung ganoon, napaka-posible. Iyon ang nagpapaliwanag, tumango si Cheryl, bakit ang Grand Elder ay walang pakialam sa akin noon, ngunit lumapit sa akin ngayon. Dapat ganito. Tumango si Terence, at ngayon, ibig sabihin, ang bloodline mo ay kapareho ng sa ninuno mo. Madali para sa bloodline na ito na tanggapin ang mana. I don't understand why mom didn't come to see me all these years if she's the inheritor. Ni hindi man lang niya ako tinawagan. Mula sa ugali ng Supreme Elder sa akin, ayaw niya akong ma-fall out. Kung ganoon, dapat may status si nanay sa madilim na palasyo. Nasa Ice Palace si Trixie, at nakakausap pa niya tayo. Natatarantang tanong ni Cheryl. Ang pagkatao ng iyong ina. Hindi napigilan ni Pablo na mapangiti ng mapait. 3,102. Ang personalidad ng iyong ina ay talagang ang uri ng duwag na personalidad na magpapasakop sa kahirapan. Bakit siya makikipag-away sa Grand Elder para sa isang bagay? Natural, gagawin niya ang anumang sinabi ng Grand Elder. Noon, ginamit din ng Grand Elder ang kaligtasan natin para takutin ang iyong ina, kaya umalis ang iyong ina kasama ang Grand Elder. Pero masasabi ni nanay na kapag binyantaan mo ulit ako, hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta kahit patayin mo ako. Ang personalidad ni Cheryl ay ganap na iba sa mga Wendy. Hindi ganoon kadaling ay bully si Miss. Kung may personalidad ang nanay mo na tulad mo, kahit hindi mo siya nakikita, matatawagan mo siya ng madalas. Sabi ni Pablo na may mapait na ngiti. Tama, nasa madilim na palasyo ngayon si nanay. Siguradong hindi niya tinanggap ang mana, kaya hinanap ako ng dakilang elder. Dahil nasa madilim na palasyo si nanay, maaari ko siyang hilingin na bumalik at samahan ka. Pagkatapos ay pupunta ako sa palasyong madilim para hindi ka mag-isa. Walang pakialam si Cheryl kung ang kanyang ina ay isang elder o kung gusto ng Grand Elder na manatili siya sa madilim na palasyo. Dahil naisip niya ito, gagawin niya ito. Sa katunayan, hindi ginamit ng Grand Elder ang ina ni Cheryl bilang hostage noon dahil ayaw niyang paalisin si Wendy. Ano man ang mangyari, si Wendy ay isang Sky Class early phase malaking tulong siya sa Dark Palace, na mas mahina.
Bagamat nagkaroon ng argumento sa kanya si Wendy tungkol sa pagpatay niya kina Pablo at Cheryl, at medyo nasaron ng loob, hanggat nabubuhay pa si Cheryl at pumunta sa Dark Palace, mas magiging masaya si Wendy na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa Dark Palace. Para kay Terrence, ang Grand Elder ay hindi nang ahas na patayin siya. Napagtanto niya na ang personalidad ni Cheryl ay ganap na iba sa mga Wendy. Kung ang isang bagay ay hindi napunta sa kanyang paraan, binyantaan niya siya na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pumunta sa Dark Palace. Walang magawa ang Grand Elder. Bukod pa rito, mas pinahahalagahan ng Grand Elder si Cheryl kaysa kay Wendy. Kung matanggap man ni Wendy ang mana o hindi ay ganap na nakabatay sa swerte, ngunit si Cheryl ay mayroong Dark Phoenix na bloodline na napakadalisay kaya nakakagulat. Kaya hanggat pumunta si Cheryl sa Dark Palace, matatanggap niya ang mana na may 100% na pagkakataon, nang walang pag-aalinlangan. Kaya pinag-isipan na ito ng Grand Elder. Para mapasaya si Cheryl, babalik siya sa madilim na palasyo at ibabalik ang posisyon ni Wendy bilang master ng palasyo, at pagkatapos ay hahayaan si Cheryl na maging Vice Palace Master. Siyempre, kung matagumpay na matatanggap ni Cheryl ang mana, maaari pa nga siyang maging Grand Elder. Ang Grand Elder ay ganoong tao. Para sa sekta, gagawin niya ang lahat. Wala na siyang mukha. Para naman kay Elderly, mabibigyan niya siya ng kapangyarihan basta't masaya si Cheryl na tanggapin ang mana. Kaya niyang ibigay ang lahat ng kapangyarihan sa nakaitim na nakasuot na Elder, ngunit kailangan munang tanggapin ni Cheryl ito. Narinig ni Pablo ang mga salita ni Cheryl at naging excited. Kaya mo bang bumalik si Wendy? Sa lahat ng mga taon na ito, umaasa si Pablo na babalik si Wendy sa kanyang tabi balang araw, kahit sa kanyang panaginip. Kaya naman, sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Pablo ang kanyang nararamdaman at tumayo mula sa sofa. Cheryl, makakabalik na ang nanay mo. Sa tingin ko kung gagamitin ko ito bilang pagbabanta, dapat pumayag si Grand Elder. Hindi sigurado si Cheryl, ngunit maaari niya itong gamitin bilang paraan para pagbabantaan ang Grand Elder. Kung papayagan siya ng Grand Elder o hindi ay nakasalalay sa kanyang saloobin at kalooban. Ngunit, Cheryl, isinakripisyo mo ang iyong sarili kapalit ng pagbabalik ng iyong ina. Alam niya na ito ay kapalit ng mana ni Cheryl. Kahit hindi na bumalik ang nanay ko, natatakot akong pumunta pa rin ako. Dad, ngumiti si Cheryl, dahil aalis na tayo, bakit hindi ako lumaban para sa mas maraming benepisyo? Kung ang mga salita ni Cheryl ay maririnig ng Grand Elder, malamang na masusuka siya ng dugo. Itinago niya noon ang lahat tungkol kay Wendy dahil natatakot siyang baguhin siya ni Cheryl. Iyon ay isang Sky Class Early Phase Master, isang bahagi ng lakas ng Dark Palace, at umalis siya ng ganoon. Tito Pablo, tama si Cheryl. Kahit hindi na bumalik si tita, kailangan pa ring umalis ni Cheryl. Kaya, kaysa doon, bakit hindi tayo humingi ng karagdagang benepisyo? Sabi ni Terrence sabay tango. Sige, kung ganoon, salamat. Cheryl, hindi ko akalain na ikaw pala ang aalis sa huli. Nasa likod na ang nanay mo. Kailan kaya tayo magkakasamang muli bilang isang pamilya? Emosyonal na sabi ni Pablo. We'll have to rely on Shield Bro for that. Kapag naging Sky Class late phase peak si Shield Bro, wawalisin niya ang buong sinaunang mundo. We'll be the world's no. Isang then. Sa oras na iyon, malamang na darating ang Grand Elder at dilaan ang sapatos ni Shield Bro. Sabi ni Yasi. Yasi, napakasama mo. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Huwag mong sabihin na kung narinig ito ng Grand Elder, gusto niyang patayin muli si Terrence. Ay, alam ni Yasi. Palihim ko lang sinasabi sa bahay ha. Walang pakialam na tumango si Yasi. Yasi, pagkatapos kong umalis, wala nang mag-aalaga sa iyo. Kailangan mong makinig kay Terrence, intindihin mo. Huwag laging gulo si Terrence. Tumingin si Cheryl kay Yasi. Bagamat siya ang kausap nito, may matinding pag-aatubili sa mga mata nito. Pagkatapos ng lahat, sila ni Yasi ay nanirahan ng magkasama sa loob ng maraming taon, at ngayon ay maghihiwalay na sila. Huwag kang mag-alala, Cheryl. Mabait ako Yasi. Seryosong tumango si Yasi, inalis ang pabiro niyang ekspresyon.
Pero hindi napigilan ni Cheryl na matawa sa huling bahagi. Sa pagtingin kay Cheryl sa sandaling ito, ang puso ni Terence ay labis ding nalungkot. Noong una ay naisip niya na ang tanging makakasama niya ay ang Miss at Yasi. Kahit na alam niyang aalis na si Yasi ilang araw na ang nakalipas, naramdaman pa rin ni Terence na hindi makakaalis si Miss kahit anong mangyari. Makakasama niya ito magpakailanman. Bagamat wala silang ipinaramdam o ipinangako sa isa't isa, alam nilang dalawa na kahit magkaibigan sila, higit pa sa ordinaryong magkaibigan ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Ano ito? Sa tuwing babalik si Terence mula sa isang paglalakbay, ang Miss ay parang isang munting asawa na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Babatiin niya ito at titingnan ng mahinahon, ngunit naging ugali na iyon. Nagustuhan ba niya ang binibini? Malamang siya, o hindi si Terence ang makakasama niya sa lahat ng oras na ito. Marahil, sa kaibuturan ng puso ni Terence, ang taong pinakamahalaga sa kanya ay si Miss. 3,103. Gayunpaman, hindi ito napagtanto ni Terence mismo. Gayunpaman, nagustuhan ba siya ng binata? Hindi masyadong sigurado si Terence. Minsan sigurado siya, pero minsan malabo. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, ngunit dahil ang Miss ay walang sinabi, hindi sisirain ni Terence ang mainit na ugali na ito. Marahil, isang araw sa hinaharap, ang dalawa sa kanila ay masira ang kanilang pagkakaibigan at maging magkasintahan. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi masyadong magugulat dahil nakabuo na sila ng gayong taset na pagkakaunawaan at damdamin sa pagitan nila. Gayunpaman, tiyak na hindi ito ngayon. Si Terence, sa kabilang banda, ay nasiyahan sa init at ugali na makasama ang Miss. Walang hilig sa pag-ibig, tanging ang mapurol na pag-aalaga at pagmamalasakit. Gayunpaman, ang hitsura ng Grand Elder ng Dark Palace ay sumisira sa kapayapaan sa pagitan ni Terence at ng Miss. Sa wakas ay aalis na ang Miss, at madyay gising siya mula sa kanyang panaginip. Gabi na. Daddy, bumalik ka na. Magpapahinga na rin kami. Baka bukas ng umaga ay darating ang Grand Elder. Alam ng nakaitim na matanda sa tabi niya ang tungkol sa lugar na ito. Sabi ni Cheryl kay Pablo. Medyo matagal na niyang pinag-uusapan ang nakaraan, at gabi na. Cheryl, aalis na ako. Hindi ako magiging bahagi ng negosyo bukas. Terence, umaasa ako sa iyo. Alam ni Pablo na hindi ito ang tamang oras para ipakita niya ang kanyang mukha bukas. Natatakot siya na kapag nakita niya ang Grand Elder, magagalit at mapahiya ang Grand Elder. Kung tutuusin, minsang tinulungan siya ni Mr. Yang. Huwag kang mag-alala, Tito Pablo. Tutulungan ko si Cheryl na tiyaking babalik si tita. Tumango si Terence. Hindi na nagsalita pa si Pablo, ngunit tumayo at umalis sa villa kasama si Lifu. Sumakay sila sa kotse at mabilis na nawala sa gabi. Sa villa, tumayo din si Cheryl at humikab. Sinabi niya kay Yasi, sige, Yasi, umakyat ka sa itaas at matulog sa akin. Parang hindi na ako babalik. Oh, okay. Umakyat si Yasi kasama si Cheryl na masunurin. Alam niya na maaaring ito na ang huling araw na makakasama niya si Cheryl. Napabuntong hininga si Terence. Gusto niyang sumunod, pero sabi pa rin niya, Han, magpahinga ka na rin. Matutulog na rin ako. Okay. Hindi inaasahan ni Zaire na may mangyayaring ganito sa bahay ni Terence. Tumango siya at umakyat sa taas. Pagkabalik sa kanyang silid, umupo si Terence na naka-crossleg sa kanyang kama at nagsimulang iikot ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Alam niyang kailangan niyang magsumikap para makagawa ng sariling boses sa sinaunang antas. Kung hindi, sina Trixie, Cheryl, at maging si Yasi at Sham sa hinaharap ay nasa awa ng isang tao. Bagamat may magandang relasyon si Terence sa Wolfen Mountain at Yellow Earth High Sect, hindi niya mapigilan ang mga ito na gumawa ng isang bagay, ngunit mapoprotektahan niya sila kung sapat ang kanyang lakas. Sa itaas, sa kwarto ni na Cheryl at Yasi. Bagamat patay ang ilaw, hindi nakatulog ang magkapatid. Yasi, tulog ka na ba? Tanong ni Cheryl. Hindi, paano ka naman, Cheryl sis? Tanong ni Yasi. Siyempre hindi ako natutulog. Kung hindi, paano kita kakausapin? Hindi alam ni Cheryl kung matatawa o maiiyak. Oh,
Cheryl sis, aalis ka bukas, hindi ako makatulog. Sagot ni Yasi. Oo, ako din. Ngumiti si Cheryl na medyo nalungkot. Then let's have a chat. Okay. Tumango si Yasi. Nakakamangha, hindi ko akalaing magiging tagapagmana ako. Bumantong hininga si Cheryl, hindi ko naisip ito noon pa man, ngunit simula nang lumipat si Terence sa villa, ang aming buhay ay nagbago ng malaki. Oo, kaya Cheryl sis, nagsisi ka na ba? Tanong ni Yasi. Panghihinayang. Syempre hindi, ito ay mabuti, ito ay higit na kawili-wili kaysa sa ordinaryong buhay na ating kinagisnan. At saka, kung hindi dahil kay Terence, baka patay na tayo. Isang Irving ay sapat na upang patayin tayong lahat. Sabi ni Cheryl. I'm not talking about that. I'm saying, do you regret not being in a favorable position to enjoy the moonlight first? Tanong ni Yasi. Ang pavilion na pinakamalapit sa tubig ay nag-e-enjoy muna sa liwanag ng buwan. Napakurap si Cheryl, at agad na namula ang kanyang mukha. Sa kabutihang palad, madilim, at hindi ito nakita ni Yasi, huwag kang magsalita ng kalokohan, magkaibigan lang kami ni Terence. Oh! Hindi ko sinabi yun, pero Cheryl sis, hindi puro isipan, kalasag bro bigla-bigla. Dapat may problema. Nakangiting sabi ni Yasi. Kung ganoon ano ang sinabi mo? Cheryl empt at nagtanong. Sinasabi ko, Hindi nagawang itulak ni Cheryl sis pababa si Shield bro, nang hihinayang ka ba? Sagot ni Yasi. Ano ang pagkakaiba? Sinusubukan mo bang kumuha ng impormasyon sa akin? Galit na galit si Cheryl. Puputukan ko yung bibig mo. Bagamat sinabi iyon ni Cheryl, hindi niya talaga napunit ang bibig ni Yasi. Hindi na niya gustong makipaglaro kay Yasi. Aalis siya bukas at wala siya sa mood. Hehe, actually, ka-level na ni Cheryl sis ngayon ang ibang asawa ni Shield bro. Lahat sila Vice Palace Masters, Elders, and all inheritors. Isa rin si Cheryl sis. She's going to be very strong in the future. Yasi lang ang kulang sa amin ngayon, sabi ni Yasi, magsisipag siya at magiging tagapagmana rin, pagkatapos ay makakapagtrabaho muli ang mga mistress at mistress. Hehe, sige, magsipag ka kung ganoon. Naisip ni Cheryl na nagbibiro si Yasi, kaya napangiti siya. Ating alalahanin ang nangyari noong nakaraang taon. Okay. Sabi ni Yasi, 12 ng Marso ngayong taon, di ba? Unang beses lumipat si Shield bro sa villa, at talagang kinasusuklaman namin siya noon. Oo, 12 ng Marso noon, ngunit noong 13 ng Marso ako ay ninakawan. Mula noon ay naramdaman kong hindi masamang tao si Terence. Kahit papaano ay tumayo siya para sa akin, tumayo para sa akin. Tumango si Cheryl. Naalala ni na Cheryl at Yasi ang lahat ng nangyari noong nakaraang taon. Bago nila namalayan, maliwanag na ang langit. Ang araw na ito ay nakatakdang maging isang gabing walang tulog. Maraming tao ang nagkakaroon ng insomnia. Maliban kina Cheryl at Yasi, hindi rin makatulog si Pablo, ang Grand Elder, at ang naka-black shirt na Elder. Buong gabi silang dalawa sa pag-uusap kung paano hikayatin si Cheryl, ngunit wala silang maisip. Kung tutuusin, hindi talaga alam ng Grand Elder kung paano hikayatin ang iba. Akala niya ay masayang babalik si Cheryl sa kanya, ngunit nahuli siya nito. Gayunpaman, nagmungkahi ng ideya ang nakaitim na nakasuot na Elder, at iyon ay ang gamitin si Wendy bilang isang palitan. 3,104. Gayunpaman, siya ay tahasan na tinanggihan ng Grand Elder. Kahit na ano, ikaw Wendy ay isang dalubhasa. Nakaramdam pa rin siya ng kaunting sakit sa puso nang ipinagpalit siya. Maliban doon, si Bruno ay dumaranas din ng insomnia. Dati nang tinulungan siya ni Cardo na maghanap ng babaeng estudyante at tumawag para sabihin na nakahanap na siya, ngunit hindi na siya bumalik. Nang tumawag muli si Bruno, naka-off ang telepono ni Cardo. Bago ito, hindi masyadong inisip ito ni Bruno. Gayunpaman, noong hating gabi na, hindi pa rin sumipot si Cardo, at sinubukang tumawag muli ni Bruno, ngunit naka-off pa rin ang kanyang telepono. Noon lang siya nabalisa at mabilis na tinawag ang kanyang ama, Geoff. Hindi mahina. Gabi na, anong problema?
Ang Joff ay palaging naglilinang sa gabi. Bilang pinuno ng pamilyang Dorian, kailangan niyang harapin ang maraming bagay sa araw, kaya sa gabi lang siya nakakapagtanim. Ito rin ang dahilan kung bakit ang bilis ng kanyang cultivation ay mas mabagal kaysa kay James. Tay, nawala ang Cardo. Nag-aalalang sabi ni Bruno. Eastern tea. Mawawala. Anong ibig mong sabihin? Hindi masyadong naintindihan ni Joff ang ibig sabihin ni Bruno. Hindi ba siya kasama mo? Paano nawala? Siya. Lumabas siya saglit at hindi na bumalik. Sabi ni Bruno pagkatapos mag-alinlangan sandali. Hindi pa rin niya alam na nalaman na ng kanyang ama na si Joff na pinadala niya si Cardo para hanapin siya ng magagandang babae, kaya nauutol siya at hindi nang ahas na sabihin ang totoo. Nahanap ka ba niyang estudyanteng babae? Hindi na siya bumalik pagkatapos niyang umalis. Direktang tanong ni Joff. Tatay, alam mo. Nagulat si Bruno. Hindi kaya napigilan ng kanyang ama si Cardo, kaya hindi siya bumalik. Hindi tama iyon. Mula sa tono ng kanyang ama, hindi niya alam na hindi rin bumalik si Cardo. Mabilis niyang sinabi, oo, tinawagan niya ako kanina at sinabing nakahanap siya ng dalawa sa pinakamaganda, ngunit pagkatapos ay hindi na siya makakabalik. Sinabi niya sa akin ang tungkol dito dati. Alam ko, pero nakahanap na siya ng dalawang babaeng estudyante at nawala sila noong babalik na siya. Nanginig ang puso ni Joff, ngunit medyo nalilito pa rin siya. Ano kaya ang nangyari kay Cardo sa sekular na mundo? Oo, nakapatay din ang phone niya. Wala man lang balita. Sabi ni Bruno. Okay, I got it. Don't sleep yet. I'll look into it and contact you immediately. Bagamat naramdaman ni Joff na sa lakas ni Cardo, hindi dapat magkaroon ng anumang problema, tumayo pa rin siya at nagpas siyang kunin ang impormasyon sa pagbabantay mula sa kotse ni Cardo. Matapos marinig ni Joff ang mga salita ni Bruno, agad niyang tinapos ang kanyang cultivation. Paimpul siyang nag-impake at mabilis na naglakad papunta sa monitoring room ng pamilyang Dorian. Ang pamilyang Dorian ay medyo modernong pamilya. Hindi bababasa, alam nila kung paano gamitin ang lahat ng ginagamit ng mga tao ngayon, at sila ay mas advanced. Ang paraan ng pananamit niya ay walang pinagkaiba sa modernong tao. Mabilis na pumasok si Joff sa control room, at ang alagad na namamahala sa pagbabantay sa control room ay mabilis na bumati, Young Master, bakit ka na parito? Pwede mo bang ipakita sa akin ang recording ni Cardo pagkatapos niyang pumunta sa Eastern CCT? Sabi ni Joff sa disipulo. Kung walang Joff o Vladimir's authorization, kahit na ang alagad na namamahala sa monitoring room ay hindi ma-access ang mga surveillance camera sa kalooban. Sige, Young Master, mangyaring magpatuloy sa autorisasyon ng fingerprint. Matapos makuha ng disipulo ang surveillance footage, hindi niya ito nagawang i-play. Kailangan niya ang autorisasyon ng fingerprint ng Joff o Vladimir. Tumango si Joff, saka inabot at nag-swipe sa fingerprint scanner. Gumawa ng beep sound ang surveillance computer, at matagumpay ang pag-verify ng fingerprint. Nagsimula na ring tugtugin ng computer monitor ang bawat galaw ni Cardo. Bago ito ay isang ordinaryong eksena ng Cardo at Bruno pagdating sa Eastern CCT. Sumunod, ito ay ang tanawin ng Cardo na nagmamaneho sa silangang CCT Industry University at naghihintay ng ilang sandali sa gusali ng pagtuturo. Nai-fast forward na ni Dong Fangjin ang lahat ng ito hanggang sa napatumba ni Cardo ang dalawang babae. Ang pangunahing punto ay dito. Ito ang madilim na elder ng Dark Palace. Nagulat si Joff nang makita niya ang tao sa screen. Ang Grand Elder ng Dark Palace ay magalang na tinawag na Dark Elder. Hindi ibig sabihin na ang kanyang pangalan ay ang maitim na elder, ngunit ang bawat henerasyon ng mga Grand Elder ay tatawagan sa pangalang ito. Gayunpaman, hindi ito itinuturing na isang sorpresa. Ang sumunod na nangyari ay naging sanhi ng sobrang pangit ng mukha ni Joff dahil pinatay talaga ni Elder Eni si Cardo. Pagkatapos nito, ang imahe ay pinutol. Tila may pinadala si Elder Eni para hanapin ang surveillance camera at sirain ito. Madilim na gabi palasyo, ikaw at ako ay walang awayan, ngunit pinatay mo ang isang elder ng aking pamilyang Dorian. Sinasabi mo bang madaling i-bully ang mga elder ng ating pamilyang Dorian?
Mula sa imahe, hindi alam ni Geoff na si Cheryl ang tagapagmana na hinahanap ng Dark Palace. Sa mga mata niya, dalawa lang silang magagandang babae. Ano ang kinalaman sa iyo na hinuhuli namin ang aming mga tao? Sa tingin mo ba isa kang bayani na tutulong kapag nakakita ka ng kawalan ng katarungan? Galit na galit si Geoff. Ito ang 3 taong sunod-sunod na namatay sa kanyang pamilya. Una, ang pagkawala ni Dong Fangbo, pagkatapos ay si Jian, at sa wakas, si Cardo. Lahat ito ay mga nangungunang eksperto, at lahat sila ay namatay ng ganoon lang. Gaano man katatag ang pamilyang Dorian, sapat na ang pagkawala ng 3 magkakasunod na Sky Class Masters. Si Geoff ay hindi nang ahas na gumawa ng desisyon sa kanyang sarili. Kinopya niya ang video sa kanyang telepono at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ni Vladimir. Sino te? Kaka-rating lang ni Geoff sa kwarto ni Vladimir nang marinig niya ang boses ni James. Pagkatapos ng lahat, sino mula sa pamilyang Dorian ang pupunta dito sa kalagitnaan ng gabi? Kaya naman medyo masungit ang tono niya. Pumasok ka, gintong bituin. Sa wakas ay nagsalita si Vladimir. Siya ay mas malakas kaysa sa pilak na bituin ng silangan, kaya't nasabi niya na ang mga yabag ay nagmumula sa gintong bituin ng silangan. Oo, ama. Itinulak ni Geoff ang pinto at pumasok sa silid. Tapos, nagmamadaling sabi, pangalawang kapatid, may malaking nangyari. Patay na rin si Cardo. Ano? Biglang tumayo si Vladimir, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Geoff, anong sinabi mo? Patay na rin si Cardo. Paano siya namatay? Hindi kaya siya ay pinatay noong siya ay nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Jian? Hindi, wala itong kinalaman dyan. Hindi man lang pumunta si Cardo sa Trade Association ng practitioner. Sa halip, naghanap siya ng babae para sa Bruno. Napabuntong hininga si Geoff at ipinaliwanag ang buong sitwasyon kina Vladimir at James. 3,105. Dark Palace. Elder Anye. I left asterisk sick for Lola. Kung hindi siya mahina, ano ang kinalaman nito sa kanya? Nagme-menopause na siya, di ba? Nang marinig ito ni James, agad siyang nagalit. Ito rin ang uri ng taong nag-spoil kay Dong Fangbuek. Si James ay walang anak, kaya itinuring niya sina Dong Fangbuso at Dong Fangbuhuang bilang kanya. Masasabing sa pamilya, si Vladimir ang unang nanakit sa kanila, pagkatapos ay si James, at pagkatapos ay si Geoff. Gayunpaman, ang Geoff minsan ay hindi nang ahas na disiplinahin si Dong Fangbuso at Bruno ng labis dahil kay Vladimir. Dahil dito, ang pagiging matigas ni Dong Fangbuda ay nabugbog hanggang mamatay, at si Bruno ay lumabas upang maghanap ng mga babae, ngunit ang nakatatandang Cardo na kanyang dinala ay binugbog hanggang mamatay. Dahil sa ano? Si Vladimir naman ay sumimangot. Geoff, nagsasabi ka ng totoo. May tinatago ka ba? Dad, we're all family. Ano ang dapat itago? Mapait na ngumiti si Geoff at sinabing, mayroon akong video ng nangyari noong panahong iyon. Tingnan mo. Tumango si Vladimir. Kahit na nabigla siya, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit sasalakayin ng Grand Elder ng Palace of Darkness si Cardo. Wala namang dahilan. Gayunpaman, pagkatapos panoorin ang video, si Vladimir ay naguguluhan din. Paano niya napatay si Cardo? Parang si Elder Anye ang tumatayo para sa 2 babaeng nahuli. Ngunit sino ang 2 babaeng iyon? Hindi inakala ni Dong Fangbade na sino mang sinaunang antas ng mga disipulo ang mag-aaral sa sekular na mundo. May mga nakatagong antas ng mga disipulo, ngunit ito ay karaniwang imposible para sa kanila na pumunta sa sinaunang antas, kaya inalis ni Dong Fangbada ang posibilidad na ang 2 batang babae ay mga disipulo ng madilim na palasyo. Pero kung hindi sila mga alagad, kamag-anak kaya sila ng Dark Elder. Bukas, magpadala ng sulat ng hamon. Ang pamilyang Dorian ay nagdedeklara ng digmaan sa Dark Palace. Ang dahilan ay Cardo. Hindi kami nangangahas na gumawa ng gulo para sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta pansamantala, ngunit ang palasyo ng madilim na gabi. Malamig na sagot ni Vladimir. Kamakailan, ang pamilyang Dorian ay sunod-sunod na namamatay. Hindi na kinaya ni Vladimir. This time, gusto niyang ilabas lahat ng galit niya sa Dark Palace.
Patay na si Dongfang Busho, ngunit hindi siya nang ahas na maghayganti. Patay na si Jian, ngunit hindi niya alam kung paano siya namatay. Tanging ang pagkamatay ni Cardo ang karapat-dapat sa atensyon ng pamilyang Dorian. Oo, ama. Kung gayon, anong dahilan ang dapat kong gamitin bukas ng umaga para mag-issue ng liham ng hamon sa Dark Palace? Tanong ni Joff. Let's just tell the truth. There's no way to hide this. Kung iba ang katotohanan sa sinabi natin at ipagkalat ito ng Dark Palace, disadvantageous ito sa atin. We have to tell the truth. Nag-isip sandali si Vladimir bago sinabing, 2 babaeng estudyante lang ito mula sa sekular na mundo. Hindi naman big deal. Walang makakapagsabi ng masama tungkol sa pamilyang Dorian natin. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Joff. Sa katunayan, bagamat ito ay medyo walang katotohanan, aling mga sinaunang sekta ang walang ilang maruming panlilinlang sa kanilang mga mangas. Alam ni Joff na mayroon pa ring mga sinaunang sekta na sumusuporta sa mga secular na mga ngalakal sa mundo sa pagpupuslit at pagnanakaw. Alam din ito ng marami, kaya hindi talaga big deal ang pambubuli sa mga lalaki at pagsasamantala sa mga babae. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Joff. Iniisip niya tuloy kung paano haharapin ang Dark Palace. Pagkatapos ng lahat, magdedeklara sila ng digmaan sa Dark Palace kinaumagahan. Kailangan nilang magkaroon ng unang hakbang ng plano. Kung hindi, pagtawanan sila ng iba kung nag-uusap lang sila ng hindi nagsasanay. Kinabukasan, nang magsimulang lumiwanag ang kalangitan, nagpadala si Joff ng liham sa lahat ng sinaunang antas. Ito ay isang liham na nagdedeklara ng digmaan sa madilim na gabi na palasyo. Dahil ang pamilyang Dorian ay isang modernong pamilya, gumamit sila ng fax sa halip na mga messenger pigeon o sulat. Sa katunayan, ang ibang mga sinaunang sekta ay mayroon ding mga dokumento sa fax, ngunit hindi sila sanay na gamitin ang mga ito. Ang deklarasyon ng digmaan ni Joff ay nagulat sa marami sa mga sinaunang sekta. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng away sa pagitan ng mga sinaunang sekta, at ngayon nangyari na, at ito ay ang makapangyarihang pamilyang Dorian laban sa mahinang Dark Palace. Siyempre, pagkatapos basahin ang nilalaman ng sulat, walang naramdaman na ang pamilyang Dorian ay nananakot sa palasyo ng kadiliman. Pagkatapos ng lahat, malinaw na sinabi ng mga tao ng pamilyang Dorian na ang Supreme Elder ng Palace of Darkness ang pumatay sa Elder ng pamilyang Dorian na si Cardo. Nagsimula ang lahat dahil nahuli ng Cardo ang 2 babaeng estudyante. Naging sanhi ito ng lahat ng mga talakayan sa sinaunang antas na sumandal sa panig ng pamilyang Dorian. Aling sinaunang sekta ang walang maruming panlilinlang? Sa opinyon ng lahat, ang ginawa ng pamilyang Dorian ay talagang wala. Ang Grand Elder na ito ay isang abala lamang. Nararapat siyang hominin ng iba. Hindi ba sinabi ni Elder Anye na makakahanap siya ng tagapagmana kapag pumasok siya sa sekular na mundo? Bakit hindi siya nakahanap ng tagapagmana? Bakit siya pumunta at nakialam sa negosyo ng iba? Malaya ka na ba na masakit ang iyong mga bola? Siyempre, wala siyang bola. Kung hindi, kung ang ibang mga sinaunang sekta ay makikialam sa bawat bahay na gumawa ng masama sa likod nila, ano ang kanilang gagawin? Sa makatuwid, walang tumayo para sa Dark Palace. Siyempre, alam din nila na ang deklarasyon ng digmaan ay magdudulot lamang ng ilang casualty sa Dark Palace at magbabayad sila ng isang presyo. Ang madilim na palasyo ay hindi masisira, at ang pamilyang Dorian ay hindi maglalakas loob na sirain ang madilim na palasyo. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang balita ng pamilyang Dorian na nagdedeklara ng digmaan sa Dark Palace ay inilabas, ang mga messenger pigeon mula sa Black-robed elders ng Dark Palace ay dumating din sa mga ulo ng iba't ibang mga sinaunang leader ng sekta. Nakuha ng pamilyang Dorian ang tagapagmana na hinahanap ng Dark Palace. Ang balitang ito ay parang kulog na umalangaw-ngaw sa buong sinaunang mundo. Sa pagkakataong ito, wala nang pumupuna sa Dark Palace. Sa halip, sinimulan nilang akusahan ang nakakatandang Cardo ng pamilyang Dorian na walang ingat. Talagang naglakas loob siyang hulihin ang tagapagmana ng madilim na gabing palasyo. Kung ito ay hindi panliligaw sa kamatayan, ano ito? Sa kabutihang palad, nadiskubre ka ni Elder Anye at pinatay si Cardo sa oras para iligtas ang tagapagmana.
Kung ang inheritor na ito ay talagang sinaktan ni Bruno mula sa pamilyang Dorian, ang magiging resulta ay hehe, kapag nalaman ng 5 elementong sekta, malamang lipulin nila ang buong pamilyang Dorian. Sa antas ng sinaunang panahon, ang lahat ng mga pinuno ng sekta ay higit pa o mas kaunti ay may alam tungkol sa 5 elemento ng sekta. At ang mga taong ito ay pawang Sky Class Late Phase Peak o Sky Class Late Phase Peak Full Masters. Lahat sila ay umaasa sa Sky Class Island Plan, naghihintay sa araw na maaari silang tumuntong sa landas ng langit. At kaya, ang mga tagapagmanang ito ay naging susi sa Sky Class Island Plan. Ang madilim na palasyo ay nakatagpo lamang ng isang tagapagmana, at sila ay halos wasakin ng Bruno ng pamilyang Dorian. Hindi nito naapektuhan ang mga interes ng Dark Palace bilang isang sekta, ngunit ang mga interes ng buong sinaunang mundo. Sa ganitong paraan, nabaligtad kaagad ang sitwasyon. Mula sa pagsuporta sa pamilyang Dorian, naging karapat-dapat mamatay ang pamilyang Dorian. Buti na lang namatay ang isa sa kanila, kaya bakit hindi nila pinatay ang buong pamilya? 3,106. Hindi ito biro, siya ang tagapagmana ng Sky Class Island Plan. Kung ikukumpara sa pagsulong sa makalangit na daw, ano ang mga maruruming bagay sa sekta? Kaya naman, naramdaman ng lahat na sobra-sobra na ang ginawa ni Elder Anyu at dapat ay pinatay din niya si Bruno. Siyempre, si Geoff din ang unang nakatanggap ng balita. Sa sobrang galit niya halos samukha siya ng dugo. Ang taong nahuli ni Cardo ay ang tagapagmana na hinahanap ng Dark Palace. Talaga bang may ganoong pagkakataon? Gayunpaman, alam din niyang hindi magsisinungaling ang Dark Palace tungkol sa bagay na ito. Hanggat na-verify nila ito, malalaman nila kung ito ay totoo o peke. Ang taong nahuli ni Cardo ay tiyak na tagapagmana ng Dark Palace. Ipinaliwanag din nito kung bakit papatayin ng Elder ng Dark Palace ang mga tao nang walang dahilan. Walang sino man ang makakatanggap ng katotohanan na halos saktan mo ang kanilang tagapagmana. Galit na galit ako, galit na galit ako. Pakiramdam ni Geoff ay nakagawa siya ng isang bagay na lubhang katangahan. Kung alam niyang magiging ganito ang mga pangyayari, hindi na sana siya nagpadala ng challenge letter. Ngunit ngayon, ang pamilyang Dorian ay naging katatawanan ng lahat ng sinaunang sekta. Hindi lang sila walang suporta, pati sila ay pinapagalitan ng lahat dahil sa pagiging walang hiya. Nagkamali sila, pero sila pa ang unang nagreklamo. Nagkunwari silang mali at nilinlang ang damdamin ng lahat. Alam ni Geoff na hindi lamang bumagsak ang prestihiyo ng pamilyang Dorian, ngunit imposible rin para sa kanila na gumawa ng gulo para sa Dark Palace. Dahil wala sa mga sinaunang sekta ang sumuporta sa mga aksyon ng pamilyang Dorian. Kung hindi dahil sa naunang liham ng hamon, maaari pa ring tumalon si Geoff at magkunwaring ginawa ng mali upang makakuha ng simpatiya pagkatapos ng pahayag ng palasyo sa madilim na gabi. Pagkatapos ng lahat, bagaman nakuha nila ang iyong tagapagmana, hindi nila alam ang tungkol dito. Hindi mo kaya sinabi sa amin? Kailangan mo ba siyang patayin? Sa ganitong paraan, maaaring may mga taong susuporta sa kanya. Kung tutuusin, hindi ba nakakapagtaka kung hindi niya alam? Sinong hindi nagkamali? Kung ito ay isang tao mula sa isa pang sinaunang sekta, papatayin mo ba sila? Ngunit ngayon, wala nang silbi ang sasabihin. Tsaka magiging katatawanan lang siya nito. Matapos huminga ng malalim, mabilis na naglakad si Geoff patungo sa silid ni Vladimir. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kumatok sa pinto, ni hinintay na magsalita ang nasa loob. Kakapasok lang niya. Geoff, naipadala mo na ba ang challenge letter? Nang makita ni Vladimir si Geoff na pumapasok, agad siyang nadismaya. Ikaw din ay isang practitioner. Hindi mo ba alam na hindi magandang istorbohin ang paglilinang ng iba? Gayunpaman, inisip ni Vladimir na si Geoff ay masyadong nasa sabik na harapin ang madilim na palasyo, kaya hindi na siya nagsalita pa. Oo, naipadala na. Tumanggo si Vladimir, nabaluktot ang mukha sa galit, gayunpaman, ang pamilyang Dorian ay nawala ng maraming mukha sa pagkakataong ito. Oh, anong ibig mong sabihin? Nagulat si Vladimir, habang ang Silver Star of the East ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa gintong Star of the East na may kakaibang tingin. I've just sent out my letter of challenge.
Sa oras na ito, ang sinaunang antas ay sumusuporta pa rin sa amin at sumusuporta sa amin upang maghiganti. Alam nating lahat sa ating mga puso kung aling sekta ang walang dirty tricks. Kaya naman inisip ng lahat na ang Dark Elder ng Dark Palace ay isang busybody. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na ang madilim na palasyo ay gagawa din ng pahayag hindi nagtagal ang kanilang pamilyang Dongney, na nagsabi na ang ating dalawang kamag-anak na Dongney ay nahuli. Ang mga babaeng estudyante talaga ang tagapagmana ng Dark Palace. Ito ay mahusay. Lahat ng mga sinaunang antas ay pinapagalitan ng aming pamilyang Dorian para sa pagkamatay. Kahit isang kamatayan ay napakaliit, ang buong pamilya ay dapat mamatay. Sabi ni Joff na may galit, ngayon, ang aming pamilyang Dorian ay nasa isang dilema. Imposibleng maghiganti tayo. Kung hindi tayo maghihiganti, katumbas na ito ng pagsampal sa sarili nating mukha. Inihagis natin ang ating sarili sa karagatang Pasipiko. Yung statement na ginawa ng Dark Palace. After we did. Kumunat ang noo ni Vladimir at sinabing, kung ganoon nga, sinasadya ba nila ito? Bakit hindi mo sinabi kanina? Bakit mo nasabi pagkatapos naming magpadala ng letter of challenge? Hindi ba ito malinaw na nakakahiya sa ating pamilyang Dorian? Joff, hanggat nauunawaan mo ang puntong ito, may pagkakataon ka pa ring magbago. Ang mas matanda ang luya, mas maanghang. Nakahanap si Vladimir ng paraan para kontrahin ito sa maikling panahon. Bagamat hindi niya sinabing nagsisinungaling ang madilim na palasyo at sinadya iyon, hindi napigilan ng ibang mga sinaunang sekta na pabayaan ang kanilang imahinasyon. Kapag nangyari iyon, lubos na maiibsan ang pressure sa pamilyang Dorian. Tay, kung ganoon nga, magandang ideya ang sinabi mo. Gayunpaman, ang Dark Palace ay gumagamit ng mga kalapati upang magpadala ng mga liham. Mukhang naglabas sila ng isang pahayag sa sandaling natapos ang usapin kahapon, ngunit ngayon lang natanggap ng lahat. Gumamit kami ng isang fax. Mahinang sabi ni Joff. Ito. Nagulat si Vladimir. Noon lang niya bigla naalala na gumamit ng modernong kagamitan ang pamilyang Dorian. Dati, madalas niyang pagtawanan ang ibang mga sinaunang sekta dahil sa pagkahuli, sinabi na kailangan pa nilang magsuot ng mga sinaunang damit at gumamit ng mga kalapati upang magpadala ng mga liham. Hindi ba nakakapagod iyon? Ngunit ngayon, napagtanto ni Vladimir na habang ang fax ay maginhawa. Kung ang pamilyang Dorian ay walang fax, kung gayon ang bagay na ito ay magiging mas madaling hawakan. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng kalapati upang magpadala ng liham ay hindi kasing ginhawa ng isang fax. Kailangan muna nilang magkaroon ng isang espesyal na beast tamer na magpakita sa kalapati ng isang mapa at tukuyin ang direksyon bago sila makaalis. Sa oras na ito, kumalat na ang balita mula sa Dark Palace. Ang tagumpay ni Cardo ay dahil sa pagkatalo ni Cardo. Pare, wala na tayong magagawa dito. Huwag na nating pag-usapan. Nagtitiis na lang tayo sa ngayon para makaganti tayo sa hinaharap. Ang palasyo ng madilim na gabi. Tanong ng Silver Star. Tatandaan natin ito at hihintayin natin na dumaan ang bagyo bago tayo pumunta sa Dark Palace para sa gulo. Pero imposible na ngayon. Tama si Silver Star. Joff, huwag kang magalit, gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Magpadala ng isa pang elder para tulungan si Bruno, pero huwag kang gumawa ng mga bagay tulad ng paghuli sa mga babae. Kapag tapos ka na kay Zyrene, bumalik ka. Sabi ni Vladimir. Oo, ama. Huminga ng malalim si Joff at pinakalma ang depressed mood sa kanyang puso. Tumango siya at umalis na. Bagamat labis ang galit ni Joff, mahinahon pa rin niyang tinawag si Bruno pagkatapos bumalik sa kanyang silid at sinabi sa kanya ang nangyari. Nakikita ko. Ngayong patay na si Cardo, ano ang dapat kong gawin kay Zyrene? Nag-aalalang tanong ni Bruno, ngunit sa puso niya, pinapagalitan niya si Cardo dahil sa pagiging bastard. Paano niya nagawang masaktan ang tagapagmana ng Dark Palace? Napakaraming magagandang babae dyan, ngunit kailangan mo lang kumuha ng tagapagmana. Napakaswerteng araw. Wala na siyang mahanap pang babaeng estudyante dahil binalaan na ni Joff si Bruno na direktang hulihin si Zyrene at huwag nang magdulot ng anumang gulo. 3,107
Magpapadala ako ng isa pang master para tulungan ka kay Zyrene sa pagkakataong ito ay ang nakakatandang Sam ng pamilyang Dorian namin. Huwag gumawa ng anumang hindi makatwirang kahilingan, ang pangunahing gawain niya ay tulungan kang mahuli si Zyrene. Itinuro ni Geoff. Oo. Bagamat galit si Bruno, tumango pa rin siya bilang tugon. Wala siyang choice. Kailangan niyang makinig sa Geoff. Sige, bumalik ka ng maaga pagkatapos mo. Kung wala nang iba, ibababa ko muna ang tawag. Sabi ni Geoff. Matapos ibaba ang telepono, walang balak si Bruno na manatili sa hotel. Nagpasya siyang lumabas at i-scout ang paligid para tingnan kung may masayang gawin. Dahil hindi siya makapunta at makahuli ng mga babaeng estudyante, maaari pa rin siyang pumunta sa mga lugar kung saan siya makakapaglibang. Gayunpaman, paglabas pa lang ni Bruno sa hotel, nakita niya ang isang taong nagpa-excite sa kanya. Iyon ang manager ni Zyrene, si Jennifer Wang. Sa hotel na ito talaga siya tumutuloy. Dahil dito ay labis na nasa sabik si Bruno, naggugol siya ng maraming pagsisikap sa paghahanap sa kanya, ngunit ngayon, kumakatok siya sa kanyang pintuan. Akala niya ay magtatagal bago malaman kung nasaan siya. Hindi nagatubili si Bruno at tahimik na sumunod. Si Miss Wang, sa kabilang banda, ay isang normal na tao, hindi niya mararamdaman na sinusundan siya ng isang practitioner. Nagmaneho siya papunta sa villa ni Terence gaya ng dati. Matapos itong makita ni Bruno, hindi na niya ito pinilit na pumasok. Sa halip, kabisado niya ang ruta at bumalik sa hotel. Hindi nagkamali si Cheryl, ang Grand Elder at naka-blackclad na Elder ay nakatayo sa villa ni Terence ng madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, ngunit hindi sila naglakas loob na pumasok. Lumipad sila sa villa, ngunit sinabi pa rin, Terence, nandito na tayo. Sa katunayan, nang lumitaw sa bakuran ang Grand Elder at nakaitim na nakasuot na Elder, naramdaman na ito ni Terence, ngunit hindi siya lumabas. Pagkatapos ng lahat, ang Grand Elder at nakaitim na Elder ay hindi dumating na may anumang masamang intensyon. Bakit kaya maagang lumabas si Terence? Matapos tamad na tapusin ang kanyang pagsasanay, binuksan ni Terence ang bintana at tumingin sa Grand Elder at nakaitim na Elder sa bakuran. Hindi pa gising si Cheryl, huwag mo na siyang gisingin. Mahihirapan ka kung gigisingan mo siya. Sabihin ko sa iyo, ayaw ng batang si Miss kapag iniistorbo siya ng mga tao. Umiyak ka. Ikaw. Nagalit ang Grand Elder sa sinabi ni Terence. Papagalitin na sana niya si Terence, ngunit pinigilan siya ng matanda na nakasuot ng itim na damit. Please calm down, Grand Elder. Don't bother with this guy. We're here for Cheryl, kaya maghihintay lang tayo sandali. Nagmamadaling sabi ng nakaitim na matanda. Tama ka, hindi ko ibababa ang sarili ko sa level mo. Tumango ang Grand Elder at hindi pinansin si Terence. Nakatayo siya sa bakuran at hindi nagsalita. Sa katunayan, hindi nakatulog si Cheryl. Narinig niya ang boses ng Grand Elder at bumangon siya para maligo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba sina Cheryl at Yasi, ngunit hindi nila nakita ang Grand Elder sa sala. Hindi niya maiwasang magtaka, hindi ba nandito ang Grand Elder? Gising na pala kayo. Lumabas si Terence ng silid at nakita ang mga madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Cheryl at Yasi. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Mukhang hindi kayo natulog magdamag. Oo, hindi rin ako makatulog, kaya hindi ako nakatulog. Napabuntong hininga si Cheryl, nalilito. Terence, nasaan ang Grand Elder? Bakit hindi ko siya nakikita? Nakatayo siya sa pinto. Don't mind her. We'll talk after dinner. Nagkibit balikat si Terence. Iyon. Hindi ba napakahusay, hindi ba? Mabait pa ang batang miss. Sige, magluluto ako ng hapunan. Papasukin mo siya, ngumiti si Terence. Sige, sabi niya. Tumango si Cheryl at nagpunta upang buksan ang pinto. Nakita niya ang Grand Elder at ang nakaitim na Elder na nakatayo sa labas. Cheryl, ano ang desisyon mo? Gaano kalakas ang Grand Elder? Narinig niya ang buong pag-uusap ni Terence at Cheryl mula sa villa, kaya alam niyang gising si Cheryl, ngunit ayaw niyang kumilos. Pumasok ka at mag-usap. Ang batang miss ay natural na hindi ibunyag ang kanyang trump card ng ganoon kadali.
Hindi siya pumayag, hindi rin siya sumang-ayon. Walang pakialam na sabi niya. Sige. Mula sa pananaw ng Grand Elder, kung makapasok siya sa sekta, nangangahulugan ito na may pag-unlad. Kung hindi, siya ay isasara. Mabilis siyang naglakad papunta sa sala ng bilya na may nakatatandang itim na damit. Umupo silang dalawa sa sofa at sinabing, Cheryl, I'm sure, alam mo kung ano ang inheritor. Ang iyong mga kaibigan na sina Trixie at Josephine ang mga tagapagmana, tama ba? Nalaman na namin ang tungkol dito, akala mo ang mga benepisyo. Kahapon, ang Grand Elder at ang nakaitim na Elder ay nag-uusap ng mga diskarte, at natural, nalaman nila ang tungkol sa mga kaibigan ni Cheryl. Nais niyang gamitin ang mga ito bilang isang halimbawa. Josephine. Nagulat si Cheryl, buti na lang pumunta si Terence sa kusina para magluto ng almusal, kung hindi, maghay-hinala siya. Sino si Josephine? Gayunpaman, walang masabi si Cheryl. Kalmado lang ang sinabi niya, huwag mong banggitin ang kaibigan ko. Ngayon, gusto ko lang itanong, ano ang makukuha ko sa Dark Palace? Palace Master of the Dark Palace, lahat ng cultivation resources ng Dark Palace ay bukas sa iyo. Sabi ng Grand Elder. Grand Elder, maging tapat tayo at mag-usap. Napaka-rasyonal ni Cheryl. Buong gabi niya itong iniisip. Sa oras na ito, tumingin siya sa Grand Elder at sinabi, may itinatago ka sa akin, tama? Ay! Ano ang may tatago ko? Anong ibig mong sabihin, Cheryl? Nagbago ang mukha ng Grand Elder. Mukhang ayaw ni Grand Elder na pumunta ako sa Dark Palace. Umiling si Cheryl. Then there's no need for us to talk. May tinatago ka sa akin. How can I guarantee that you'll keep what you're saying? Ano? Anong gusto mong sabihin? Huminga ng malalim ang Grand Elder at may naisip. Gayunpaman, nagtanong siya ng walang katiyakan. Isang tao para sa isang tao. Sabi ni Cheryl, sa palagay ko ay nalinawan ko na ang sarili ko. Grand Elder, dapat mong maunawaan. Kung pumayag ka, pag-uusapan natin ang iba. Kung hindi, kalimutan mo na. Alam mo, bagay sa nanay mo. Maaari na ngayong kumpirmahin ng Grand Elder na alam na ni Cheryl ang tungkol sa usapin ni Wendy, kung hindi ay hindi siya nagmumungkahi ng isang palitan ng isang tao. Okay, I know. If you ask my mom to come back and keep my dad company, I'll consider live with you. Sabi ni Cheryl. 3,108. Ito. Kailangan kong pag-isipan ito. Hindi masyadong maganda ang mukha ng Grand Elder. Ito ang kondisyong pinakaayaw niyang tanggapin, ngunit hindi niya akalain na sasabihin ito ni Cheryl. Tila tama ang nakaitim na matanda, ano pang kondisyon ang mayroon ka? Sabihin mo sa akin ang lahat, pag-iisipan ko. Isa pa. I want absolute freedom. My friends can come and visit me anytime, or I'll come home to visit when I have time. You can't stop me from calling my friends and family. Sabi ni Cheryl. Ito. Hindi yun problema, alam na ng Grand Elder na ang personalidad ni Cheryl ay ganap na naiiba sa mga Wendy. Sa pangkalahatan, imposibleng asahan na si Cheryl ay masunurin gaya ni Wendy. Kaya't ang Grand Elder ay sumang-ayon sa kondisyon ni Cheryl nang hindi nag-iisip, dahil alam niya na kahit hindi siya sumang-ayon, gagawin ito ni Cheryl kahit anong mangyari. Hindi mo ako papauwiin. Hindi mo ako hahayaang makita ang mga kaibigan ko. Sige, hindi ko linangin o ipapasa ang legacy. Ano ang maaari mong gawin? Kaya, para mapasaya si Cheryl, kaagad na pumayag ang Grand Elder. Tulad ng para sa unang kondisyon, dahil kasangkot ito sa mga interes ng Dark Palace, kailangan niyang maingat na timbangin ito at isaalang-alang ito. Hindi siya makapagdesisyon kaagad. Yun lang. Kung pumayag ka, makakasama kita. Kung ayaw mo, wala na akong magagawa, sabi ni Cheryl. Ito. Huminga ng malalim ang Grand Elder at halos tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Cheryl na sasama siya sa kanya kung papayag siya, at gusto talaga ng Grand Elder na umalis siya ngayon, ngunit dahil sa pagiging makatuwiran niya, sinabi niya, pag-iisipan ko itong mabuti bago kita bigyan ng sagot.
Okay. Tumango si Cheryl. Sa oras na ito, nagdala na si Terence ng almusal sa mesa. Cheryl, Yasi, Han, oras na para sa hapunan. Tumawag si Terence, hindi man lang sineseryoso ang Grand Elder. Sige, kain muna tayo. Gutom na rin ako. Ang Grand Elder ay nag-iisip lamang kung paano mapapunte si Cheryl sa Dark Palace kasama niya kahapon at hindi man lang kumain ng hapunan. Medyo nagugutom siya ngayon. Ikaw. I'm sorry, I didn't prepare your share. Nagkibit balikat si Terence at tinuro ang pagkain sa mesa. This is our own. Ikaw. Namula agad ang mukha ng Grand Elder, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magalit sa sandaling ito. Kailangang gawin ang lahat para sa kapakanan ng sekta, kaya napabuntong hininga na lang siya at sinabing, Sky Class ako, isang practitioner hindi ko kailangan kumain, tinutokso lang kita. Hinayaan mo akong kumain, pero hindi ako kakain. Itim na damit, Terra na. Oo, Grand Elder. Mabilis na sumagot ang nakaitim na matanda. Sa makatuwid, ang Grand Elder ay mabilis na umalis kasama ang nakaitim na matanda na walang bakas. Nakahinga ng maluwag si Cheryl pagkaalis ng Grand Elder. She Saturday down at the table. Mukhang ang aking kondisyon ang naglagay kay Grand Elder sa isang mahirap na posisyon. It's okay. Stick to this bottom line and she will compromise. Tiningnan ni Terence ang miss bago nagtanong, ito rin ang hiling ng iyong ama. Kung hindi, hindi ka na aalis, di ba? Oo, kung hindi babalik ang nanay ko, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa umalis. Kumurap si Cheryl, ngunit sumama pa rin kay Terence. Hindi kalayuan sa pinto, ang Grand Elder at ang nakaitim na nakasuot na Elder ay nagtatago sa dilim. Hindi sila umalis, at gusto ng Grand Elder na makinig sa usapan ni Cheryl pagkatapos nilang umalis. Gusto niyang malaman kung ano ang bottom line ni Cheryl. Gayunpaman, nang marinig ng Grand Elder ang mga salita ni Cheryl, siya ay natisod. Medyo naging malungkot ang mukha niya. Mukhang kailangan niyang pumayag. Terra na. Hindi na nag-eavesdrop pa ang Grand Elder. Sa halip, mabilis siyang umalis kasama ang nakaitim na matanda. Ang Grand Elder ay isang Sky Class Master, at gusto niyang mag-eavesdrop sa kanila, ngunit si Terence ay isang Sky Class Master din. Pakiramdam niya ay hindi pa umaalis ang Grand Elder, at iyon ang dahilan kung bakit niya tinanong si Cheryl. Gusto niyang mag-eavesdrop sa kanya ang Grand Elder, at ngayon, naabot na niya ang kanyang layunin. Sige, umalis na ang Grand Elder. Kanina lang siya nag-eavesdrop. Kumain na tayo, sabi ni Terence kay Cheryl. I see. Biglang natauhan ang batang si Miss. Terence, sa tingin mo papayag ba siya? Sa teorya, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Sabi ni Terence. Kasabay nito, ang lahat ay nagsimulang kumain ng tahimik. Papalapit ng papalapit ang pag-alis ni Cheryl, at ang buong sala ay napuno ng malungkot na kapaligiran. Ngayon, sina Cheryl at Yasi ay hindi pumasok sa paaralan at nanatili sa bahay. Siguro, aalis sila mamayang gabi. Hindi na kayanan ni Cheryl na iwan ang kanyang ama, si Yasi, si General Weiwo, at si Terence. Ang pagkamatay ni Cardo ay nangangahulugan na ang pamilyang Dorian ay nagpadala ng isa pang elder dito, ngunit ang elder na ito ay Sky Class Midface, ang kanyang pangalan ay Sam. Ang taong ito ay nakatanggap ng utos mula kay Geoff na makipagtulungan lamang kay Bruno para harapin si Zyrene at ang mga taong nakapaligid sa kanya, at bukod doon, hindi siya dapat sumang-ayon sa alinman sa mga kahilingan ni Bruno. Kung talagang hindi niya mababago ang kanyang isip, tatawagan niya si Geoff at hihilingin sa kanya na kausapin si Bruno. Sa kabutihang palad, si Bruno ay mahusay na kumilos sa pagkakataong ito. Alam niya kung ano ang ipinadala ng kanyang ama sa taong ito, kaya't hindi na siya gumawa ng anumang mas mapangahas na kahilingan. Siyempre, hindi nakonsensya si Bruno sa pagkamatay ni Cardo. Mula sa pananaw ni Bruno, si Cardo ang hindi nagsuot ng sariling mga mata at nakipag-away sa mga tao ng Dark Palace. Sino kaya ang masisisi niya? Hindi mo ba tinanong ang background niya bago mo siya nahuli? Umakyat at hulihin siya. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan?
Sa makatuwid, si Bruno ay hindi nakakaramdam ng anumang psikolohikal na pasanin. Kailangang sabihin na si Bruno ay isang taong umaasa sa kanyang katayuan bilang nag-iisang tagapagmana ng Young Master. Kung hindi, paano siya igagalang ng mga tao ng pamilyang Dorian? Young Master Bruno, hiniling sa akin ng Young Master na tulungan kang makitungo kay Zyrene at sa kanyang mga tao. Sinabi ng Sam kay Bruno ang layunin ng pagpunta niya rito pagdating niya. Gusto niyang malaman ni Bruno na ito ang pakay niya sa pagpunta rito, para hindi na siya magdulot ng gulo. Naiintindihan ko. Sinusundan ko ang manager niya, si Wang Sis, sa maghapon, sabi ni Bruno. Nalaman ko na kung saan siya tumutuloy, kaya pupuntahan na lang natin siya at hulihin siya ngayong gabi. Pagkatapos natin, maglilibang ako kasama si Zyrene sa hotel na ito, pagkatapos ay papatayin natin siya at babalik. 3,100 at siyam. Iyan ay para sa pinakamahusay, Young Master Bruno. Tumango ang Sam. Damn it! Who the hell is this? Using a chicken feather as a token of authority, a fox na nagsasamantala sa lakas ng tiger. Palihim na hinamak ni Bruno si Geoff sa kanyang puso. Sinusubukan mo pa bang makipag-ayos sa akin? Kapag ako ang naging Young Master, tingnan kung paano kita haharapin. Gayunpaman, hindi ito ipinakita ni Bruno sa ibabaw. Naiinip na siya. Sinundan niya ang manager ni Zyrene, ang kapatid na si Wang, at nalaman kung saan ito tumutuloy, ngunit hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Alam niya ang sarili niyang lakas, at kahit na hindi niya akalain na si Zyrene ay may malakas na master sa paligid niya, siya ay isang taong pinahahalagahan ang kanyang buhay. Kaya pagkatapos makuha ang kanyang lokasyon, bumalik siya sa hotel at naghintay para sa Sam. Sa isang kisap mata, gabi na, at dinala muli ng Grand Elder ang nakaitim na elder sa villa ni Terence. Sa pagkakataong ito, binuksan ni Terence ang pinto at pinapasok ang Grand Elder, "Nandito ka. Ano ang desisyon mo?" "Cheryl, napag-isipan ko na at sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon." Nang sabihin ito ng Grand Elder, iniba niya ang paksa. Gayunpaman, ang iyong ama, si Wendy, ay dapat palaging nananatili bilang isang honorary elder ng Dark Palace at hindi maaaring umalis sa Dark Palace. Siyempre, maaari siyang mabuhay sa secular na mundo. Tumango si Cheryl. Alam niya na nakumpromiso na ang Grand Elder. Ito ang pinakamahusay na paraan. Halos imposibleng asahan ang kanyang ina na ganap na umalis sa Dark Palace. Oo naman, hindi problema yan. Basta't nakabalik ang nanay ko, ayos lang. Tumango si Cheryl, "Then tell me about the Dark Phoenix bloodline. Ano ang kailangan kong gawin pagkarating ko doon? Paano? At saka, sana ay walang itago sa akin si Grand Elder at sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin pagkatapos kong maging tagapagmana." Ako. Nag-alinlangan ang Grand Elder. Sinabi sa kanya ni Cheryl kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos niyang pumunta, at mainam na sabihin sa kanya, ngunit ano ang kailangan niyang gawin pagkatapos maging isang tagapagmana. Mahirap sabihin dahil mapanganib ito, at natakot ang Grand Elder na babalikan ni Cheryl ang kanyang mga sinabi. "Grand Elder, dahil nangako na ako sa iyo, hindi ko nababalikan ang sinabi ko. Gusto ko lang malaman." Sabi ni Cheryl, desidido ang kanyang mga mata. "Sige, dahil iyon ang kaso, sasabihin ko sa iyo." Walang pagpipilian ang Grand Elder kundi ang tumango at sabihin, "Pupunta ka sa madilim na gabi na palasyo upang magtanim sa isang tirahan sa madilim na saklaw ng bundok Phoenix. Habang naglilinang ka, mauunawaan mo ang pamana ng metal elemental na kapangyarihan sa madilim na saklaw ng Phoenix Mountain. Ang bloodline ng Dark Phoenix ay kabilang sa elemento ng metal, dapat mong malaman ito. Gayunpaman, ang inheritance na nakuha namin ay ang Dark Phoenix bloodline, hindi ang metal element inheritance. Sa halip, ginigising natin ang bloodline ng Dark Phoenix sa ating mga katawan upang i-activate ang elementong metal. Sa mundong ito, kakaunti ang mga taong may bloodline ng Dark Phoenix. Kadalasan, nakuha ito ng kanilang mga ninuno ng nagkataon at pagkatapos ay ipinagpatuloy ito sa pamamagitan ng tanging paraan na may kaugnayan sa dugo.
Sa makatuwid, kakaunti ang mga tao na maaaring gamitin bilang isang sanggunian. Tanging ang iyong ina, Wendy, maaari kang magkaroon ng magandang chat sa kanya. At least, wala pa akong nahanap na ibang bloodline ng Dark Phoenix. Inakala ng Grand Elder na makakahanap sila ng bagong tagapagmana ng bloodline ng Dark Phoenix, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay si Cheryl. Nakita na niya ang bloodline ni Cheryl noong siya ay maliit, at ito ay maliit at walang silbi. Paano ito biglang naging dalisay? Sige, kakausapin ko ang nanay ko, tumango si Cheryl. Gayunpaman, sa kadalisayan ng Dark Phoenix bloodline sa iyong katawan, maaari mong tanggapin ang mana na may 100%. The Grand Elder comforted him, pero, paano naging dalisay ang bloodline mo? Baka may nangyari. Ang Grand Elder ay tila casual na nagtanong, ngunit talagang gusto niyang malaman ang dahilan at mag-iwan ng daan palabas sa Dark Palace. Kung malalaman niya ang paraan upang linisin ang linya ng dugo ng Dark Phoenix, ang hinaharap na kaluwalhatian ng madilim na gabi na palasyo ay masisiguro. Kailangang sabihin na kahit na ang Grand Elder ay napakasama at hindi makatwiran, siya ay napakatapat sa sekta at walang anumang makasariling motibo. Ako. Kumain ako ng Black Phoenix. Walang itinago si Cheryl. Ano? Ikaw. Nilamon mo na ang Dark Phoenix. Nagulat si Grand Elder at may naisip kaagad. Hindi kaya ang Dark Phoenix na lumitaw kanina ay binili mo? Oo, binili ko. So, ang pagkonsumo ng Dark Phoenix ay gagawing mas dalisay ang bloodline ng Dark Phoenix. Tumango si Terence. Hindi ibig sabihin na naging dalisay na ito. Ibig sabihin, ang taong walang bloodline ng Dark Phoenix ay magkakaroon din ng bloodline ng Dark Phoenix pagkatapos ubusin ito. Ang Grand Elder ay nasa sabik si Cheryl ay ang unang henerasyon ng Dark Phoenix bloodline, at ang kanyang mga anak ay maaaring magmana rin nito. Kahit na hindi sila magkaroon ng pagkakataong dumaan sa Sky-Class Island Plan, makabubuti pa rin ito para sa kanila. Maaabot nila ang Sky-Class Late Phase Peak, at ang kabuoang lakas ng Dark Palace ay magagarantiyahan. Siyempre, ang pagkabigo ay ang paraan ni Cheryl sa pagkuha ng Dark Phoenix na bloodline ay hindi maaaring kopyahin. Halos lahat ng mga disipulo ng Dark Palace ay alam na ang unang tagapagmana ng Dark Phoenix bloodline ay ipinanganak pagkatapos ubusin ang Dark Phoenix. Gayunpaman, ang mga madilim na Phoenix ay napakabihirang, at mahirap makahanap ng isa sa daan-daang taon. Ang isang ito ay lumitaw at kinain ni Cheryl nang nagkataon. Mukhang maswerte si Cheryl. I see. Tumango si Cheryl, no wonder hindi mo ako inalis noon. Naramdaman ni Cheryl na siya ay napakaswerte. Hindi bababa sa nabuhay siya sa karaniwang mundo sa loob ng maraming taon, at nakilala niya si Terence. Shoo! Umiiyak ako, pinapahalagahan ni Cheryl sis ang boyfriend niya kaysa sa mga kaibigan niya. Oo, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ngayong nakarating ka na sa Dark Palace, halos wala ng panganib sa iyong paglilinang. Mailalarawan mo pa ito bilang isang maayos na paglalakbay. Kung tutuusin, walang antas na hadlang para sa mga tagapagmana na nakatanggap ng mana ng kaliwanagan. Ang inaalala mo lang ay kung ano ang gagawin mo at kung saan mo ito gagawin. To be honest, I'm not too sure about that. Sinasabi na gagawa sila ng Sky-Class Island Plan, at lahat ng Sky-Class Late Phase Peak Masters ay magkakaroon ng pagkakataon na maging isang Sky-Class Master. Nabalitaan ko na magkakaroon ng ilang panganib kapag binuksan nila ang Sky-Class Island. Tumango si Cheryl. Narinig niya ang lahat ng ito nang maging tagapagmana sina Trixie at Josephine. 3,110. Ang sitwasyon ay katulad ng sinabi ng Grand Elder. Lahat sila ay nagsabi na ito ay mapanganib, ngunit hindi nila alam kung ano ang tiyak na panganib. Malamang na alam ng Grand Elder ang parehong bagay sa Ice Palace at Snow Valley, kaya hindi na nagtanong pa si Cheryl. Tumango siya, kung, sinasabi ko kung, sapat na ang lakas ni Terence, matutulungan ba niya ako sa huling sandali? Ito. Hindi ako masyadong sigurado. Umiling ang dakilang Elder, ngunit, ayon sa balita, kahit na ang Sky-Class Late Phase Peak at ganap na mga masters na tulad natin ay hindi maaaring makagambala.
Ang ating mga katawan ay hindi magkatugma nito ay magpapakamatay. Well, natahimik si Cheryl. Gusto niyang tulungan sila ni Terence sa huling sandali, ngunit tila imposible na ito ngayon. Kahit na ang Grand Elder ay hindi makakatulong, lalo na si Terence. Si Terence naman ay ngumiti lang at hindi umimik. Si Terence lang mismo ang nakakaalam na kaya niya ito. Dahil kung kaya ni Lowell, siguradong kakayanin niya. Ang Lowell ay may 5 elemento at 5 katangian, habang si Terence ay may 7 katangian. May 2 pa siyang katangian kaysa Lowell, kaya walang problema si Terence. Gayunpaman, hindi masabi ni Terence kahit kanino ang tungkol dito. Ito ay isang sikreto, at hindi niya gustong malaman ng iba ang tungkol dito ng maaga. Alam iyon ni Teresa, ngunit hindi niya ito sasabihin ng malakas. Nagtiwala si Terence sa kanya, ngunit wala siyang tiwala sa Grand Elder. Cheryl, okay lang. I'll be there to support you guys. Nakangiting sabi ni Terence. And, mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Cheryl. Medyo nag-aalala lang siya, ngunit ang mga salita ni Terence ay nagpakalma sa kanya. Bukod pa rito, may malabong ideya si Cheryl kung ano ang nangyayari. Alam niya ang tungkol sa konstitusyon ni Terence, at narinig niya ang tungkol sa kung paano pumunta ang Little One at Little Onze kay Jelay para pagalingin ang Lowell. Ang konstitusyon ni Lowell ay katulad ng kay Terence, at dahil si Lowell ay isang mahalagang miyembro ng hinaharap na Sky-class Island Plan, si Terence ay dapat na makapunta rin. Siyempre, ang Miss at Terence ay nasa parehong panig, ngunit wala siyang anumang pakiramdam na kabilang sa Dark Palace. Hindi niya masabi sa Grand Elder ang tungkol dito. Kung ganoon, kailan ka makakasama? Ang Grand Elder ay tumingin kay Cheryl ng may pag-asa. Naturally, umaasa siya na ito ay sa lalong madaling panahon, ngunit natatakot din siya na hindi agad makaalis si Cheryl. Let's umalis ngayon. Huminga ng malalim si Cheryl at kinagat ang kanyang mga ngipin. Kailangan niyang umalis ng maaga o huli, at walang saysay na manatili rito ng 1 o 2 araw. Pumayag din ang Grand Elder na kontakin niya sina Terence at Yasi, para mabisite nila siya sa Dark Palace kapag na-miss nila siya. Dahil nakapagdesisyon na siya, aalis siya mamayang gabi. Ngayong gabi. Ang galing. Tuwang-tuwa ang Grand Elder nang marinig niya ang mga salita ni Cheryl, ngunit sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas na putok at sinipa ang pinto ng villa. Masyadong nasasabik ang Grand Elder at hindi niya napansin ang tao sa labas, kaya natigilan siya nang bumukas ang pinto. Si Terence, sa kabilang banda, ay naramdamang may paparating, ngunit hindi niya alam kung para ito sa Grand Elder o sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Jade ng anumang babala na nangangahulugan na walang anumang tunay na panganib. Gaya ng inaasahan, walang pakialam si Terence sa dalawa nang makita niya ang kanilang lakas. Isang Earth-class late phase peak at isang Sky-class mid-phase, wala sila sa mga kamay ni Terence. Ang Jade Pendant ay magbibigay ng maagang babala batay sa aktwal na panganib. Ang ganitong uri ng Jade na hindi nagdulot ng banta sa kanya ay hindi magbibigay ng maagang babala habang lumalakas ang kanyang lakas. Ito ay medyo matalino. Sam, pumunta ka at hulihin mo siya. Ito ay Bruno, syempre. Dinala niya ang Sam at pumasok sa villa ni Terence para kunin si Zyrene. Sa ganang kanya, lahat ng tao sa bahay ay mula sa sekular na mundo, at wala siyang pakialam sa kanila. Gayunpaman, nang makita ni Bruno na may 2 pang super ganda sa sofa, nagningning ang kanyang mga mata. Sumigaw siya sa Sam, Sam, hindi mo rin mapapaalis ang 2 to. Hindi pa ako nakakatuwa sa kanila kanina. This time, magpapakasaya ako, lalo na sa 2 babaeng to. 3 beses akong magse-sex ngayong gabi. Oo, young Master Bruno. Tumango si Sam. Dahil ito ay isang taong may kaugnayan kay Zyrene, at kahit na sinabi sa kanya ni Geoff na makipagtulungan kay Bruno para mahuli siya, sinabi rin niya na kaya niyang harapin ang mga tao sa paligid niya. So, huhulihin na lang din niya sila. Sa ganitong paraan, hindi siya sasalungat sa gusto ni Geoff, at hindi rin niya sasaktan si Bruno, kaya bakit hindi?
At kaya, sa susunod na sandali, inabot ng Sam si Cheryl at Zyrene. Tungkol naman sa Grand Elder, tuluyan na niyang hindi ito pinansin, dahil sa paningin niya, matandang babae lang ito, marahil ay yaya o ano. Siya ay nagbabantay laban kay Terence at sa Elder sa ganang kanya, ang dalawang ito ay malamang na mga bodyguard ni Zyrene, at kaya hindi na itago ng Sam ang kanyang lakas, ipinakita ang lahat ng ito. Anong ginagawa niyo? Nakita ng Grand Elder na umaakyat ang Sam para sunduin si Cheryl. Galit na galit siya, galit na galit. Ang pamilyang Dorian ang humahawak sa mga bagay. Mga taong walang kaugnayan, mawala o mamatay. Malamig na sumengot ang Sam at sinabi sa Grand Elder. Sa kanyang mga mata, ang Grand Elder ay ang yaya ng Villa. Siya ay walang takot dahil hindi niya alam. Ano? Ang Supremo na matanda ay ganap na natulala. Ang iyong pamilyang Dorian ay talagang hindi kasing lakas ng ating madilim na gabing palasyo. Ito ay hindi may kakaila. Gayunpaman, kahit na makapangyarihan ka, hindi mo kami maaaring patuloy na pambubuli. Pinatay ko ang isa sa mga nakatatanda mo, si Cardo, ngunit nakagawa na ako ng pahayag na nagsasabing nakuha niya ang tagapagmana ng Dark Palace at ngayon nagpapadala ka ng Sky Class Midface dito. Hindi man lang niya inilagay sa kanyang mga mata ang madilim na gabing palasyo at ang tagapagmana. Mabuti sana kung ang tagapagmana ay mula lamang sa Dark Palace, ngunit kasama rin dito ang mga interes ng maraming sinaunang sekta. Masyadong mayabang ang pamilyang Dorian. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Naglakas loob ka bang hawakan ang isa? Namumula ang mukha ng Grand Elder habang nagtatanong siya sa masamang paraan. You Moherf *King Old Hag, kinakausap mo pa ako. I think you're looking for death. Galit din ang Sam. Yaya ka lang, bakit all high and mighty ka sa harap ko? Sa makatuwid, ang Sam ay hindi nagpakita ng awa sa kanyang galit at sinampal ang Grand Elder na may balak na patayin siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.